So, ang trade natin ngayon ay gold sa London session. Bali, nag-short tayo dito. Halos kaka-open lang nung nag-green tapos nag-red dito near sa tuktok. So, if titingnan natin yung gold, nag-hesitate siyang mag-breakout, no? And nagko-consolidate siya sa taas. So, this can go either way sa mag-breakout or mag-breakdown. But based sa tingin ko, magbababa to. So, nag-open ako ng short dyan near tuktok. Then, ang target natin dito since London session, so maliit lang yung galaw. So, ang target natin for scalping, siguro nasa near 1924, mga ganun. So, bakit 1924? Makita natin may support na semi-support dyan sa 1924. Scalping lang naman. If hindi tayo scalping, mas malaki target natin. But, pag night na yung profit target natin na 1924, mga ganun, uh, close chart na muna tayo and may iba pa tayong gagawin. So, kaya scalping lang tayo during London. So, since scalping lang tayo, 1 minute time frame ang aking gamit. And mapapansin nyo, nagtingin-tingin din ako ng ibang mga pairs, no? Kung may ma-open trade pa. But, di na, dito na tayo sa gold. So, hintay-hintay lang tayo. Ang cut loss natin is above nung high. Kasi breakout na yon. May kunting buffer lang. So, siguro mga ayan, 1 is to 2 halos ang risk reward ratio dito. 1 is to 2, mga ganon. Or 1 is to 1.5. Hindi kasi tayo nakapag-short sa tuktok mismo. Hinabol natin nung bumaba after dun sa tuktok. But anyway, so makikita natin, nagtingin-tingin tayo sa mga iba't ibang time frame, higher time frame, para ma-assess, reassess if tama ba tong pag-short natin. And so far, nagko-consolidate pa siya sa top. Ayan, makita natin yung USD na tumaas na. Yung GPB USD malapit nang mahitang resistance. Pero dito na tayo sa gold. Stay lang yung short. Di pa naman nagpapakita ng strength. And trust in the system lang. So, iwan na natin yung short dyan. Ayan, so nag-umpisa nang bumaba ang gold. So, sakto lang yung short natin.
So, hintay lang tayo if ma-hit yung profit target natin na nasa 1924, mga ganun. Although, dalawa dapat ang target natin dito. 1924 area. Tsaka, 1924 area. Tsaka siguro dito sa 1923.8. Mga ganon. 1924 tsaka 1923.9.8. So, saka ko na pag-iisipan yan kapag umabot na dun sa 1924 if sell or so, hintayin natin mag 1923.8. And then, since scalping tayo, so, pwede natin sakyan bawat galaw, no? Bawat long, bawat short. So, kapag na-hit yung target natin na 1923.8, maglo-long tayo. Pero kapag hanggang 1924 lang, hindi muna tayo maglo-long. So, kapag umabot sa 1923.8, doon tayo maglo-long ng saglitan lang na trade just to scalp. Yung quick bounce lang. Yan lang ang hirap, no, kapag hindi New York session. Minsan consolidating talaga yung maabutan mong movement. But based sa movement niya ngayon, mukhang gagalaw na. Ayan, so bumababa na. Yun, kita natin yung GPB USD mukhang strong short to. But dito na lang, since may open trade tayo sa gold, stay lang muna tayo sa gold. Although parang gusto ko rin mag-short sa GPB USD. But stay na muna tayo sa gold since may need pa tayo gawin after ma-hit ang profit target profit. Ayan, so malapit na ma-hit ang ating target profit area. So ang tagal din natin naghintay na medyo may need na tayo gawin. So tingnan natin kung saan naabot tong target, itong price movement. Pero kahit 1924 pwede na to para goods na profit take. Kon, kon,
Yeah, actually, na-hit na niya yung nag-bounce na siya dun sa support na sinasabi ko na siguro minor support. So, tingnan ko if mag-profit take na ba ako or what. Ayan, yan. Sige. So, actually, dito pwede na tayo mag-profit take. Although sa tingin ko bababa pa yan, but since isa lang yung na-open natin na trade, pwede na sa TP1. Kung marami tayong na-open na trade, like for example, dalawa, pwede yung isa yan sa 1923.8. Yung isa dito. But since isa lang, pwede na dito sa price area na to. Tingnan natin kung ano mangyayari. Ayan, ayan. Nasa area na siya. Nasa support, nasa bounce area na siya. Malapit na. So, tingnan natin if mag-bounce dyan. Benta na tayo or something. Since isa lang yung open trade natin. Okay, benta. Ayan, ayan. Di tayo sure. And medyo ilang minutes na tayo naghintay. Scalping. So, pwede na yan benta. Although, tingnan natin if aabot dun sa TP2 night natin, 1923.9, mga ganon. 0.8, 0.9. If aabot doon, maglo-long tayo doon ng saglitan. Bounce play lang before mag-close chart. And target natin is itong price na to kung saan siya nag-conso ngayon. Diyan yung target natin na profit take kapag nag-long tayo. Ayun, bumaba nga. Okay, so okay lang. Tip, isa lang yung trade natin. So sa TP1 tayo nag-profit take. Ngayon, na-hit na ang TP2. Pwede na tayo mag-long banda dito. Bounce play. Ayan, set ng cut loss. Then, dagdagan natin ng isa pang trade if mag-show siya ng signs of bounce. So, tingnan natin. Uh, or dito, yan, sa 1923.8, yung original natin na TP2, 1923.8, ayan, set tayo ng additional buy. Kapag show ng signs of bounce. Ayan, ito. Signs of bounce. Ayan, sign of bounce. Ayan, ayan. So, nag-show siya ng signs of bounce sa price action niya. So, ang TP natin dito sa trades natin is dyan sa consolidation area kasi scalping lang naman tayo.
Ayan, ayan. So, pwede natin mag-profit take dito. Ayan, okay. Profit take 1. Tingnan natin if tataas pa ba to. If nag-hesitate, benta na and then close chart. Ayan, so nakita natin parang medyo nag-hesitate siya. So, tingnan natin. Actually, pwede na yan. Pwede na dito. If nahirapan siyang tumaas, benta na tayo dito. Ayan, so benta. Medyo parang nahirapan na siyang umangat. So, tingnan natin. Ayan, bumaba nga. So, buti na lang nag-profit take tayo dun sa taas. For scalping lang din naman.